Ngayon naman po, kasama natin si Miss Cecilia B. Andal, isang member ng BCPC o Barangay Council for the Protection of Children dito sa Barangay Tandansora. Meron lang siyang mga katanungang legal tungkol sa mga batang lansangan. Sige po, Aling Cecilia. Good morning, sir. Hindi naman po masyadong ano po yung itatanong ko. Kasi po yung problema po namin lagi dito ay yung mga batang lansangan po. Snipping, bulkasil, rugby. Then may bago na po sila ngayon, yung tinatawag nating asiton. So medyo nagkakaroon po kami ng problema kasi kukunin po namin sila ngayon. Di naman po natin pwedeng i-detain ng mahabang oras sa barangay. So yung mga batang yun, ibabalik din po natin. Dalhin namin sa SSDD, hindi rin po pwedeng ikulong dahil wala rin naman po tayong pwedeng kaso. Ito pa po yung malaking problema, sir. Pag kinausap po namin yung mga parents, ang sabi 10 yung anak namin, isa lang ang may problema, pwede kami magpakulong, pero inyo yung 9 na bata. So doon po kami mayroong problema po. Kung ano po yung pwedeng gawin na matigil po ito kasi paulit-ulit po yung ginagawa nila. Parang ang hirap-hirap nilang So yun po yung problema namin kasi wala po talagang institusyon kung saan po namin talaga sila pwedeng ilagay. Well, yun po yung aming problema. Kung sana po mayroon pong tulong sana na para po dun sa mga batang iyon. Kasi 15 pababa po karamihan sa kanila. Nanay Cecilia, baka ang dapat natin gawin, makipag-ugnayan po tayo. Alam ko mahirap talaga ang sitwasyon ng mga bata, no? Pakalat-kalat sa lansangan, nag-rugby, acetone, ano pa. Ang pwede po natin gawin, makipag-ugnayan po tayo sa head office ng DSWD. Ipaabot ninyo yung nagiging problema po ninyo at baka sila ay makapagbigay rin ng rekomendasyon kung paano haharapin itong problema. Dahil pihado ito yung isa sa maraming hinaharap rin nilang problema sa iba't ibang dako dito sa ating bansa. No? So, alam ko na mabigat rin ang problema dahil kayo taga Quezon City, mabigat ang problema na hinaharap rin ng pamahalaan lokal ng Quezon City sa usapin ng ganito. So, iakyat na po natin ng konti, makipag-ugnayan na po kayo directly sa national office ng DSWD. Nasa labas lang po yan ng Batasang Pambansa sa Kongreso at ilapit po ninyo yung problema para makahanap po tayo ng solusyon, konkretong solusyon para bigyang solusyon itong mga batang lansangan. Sige po, sir. Although po, sir, nagkakaroon po kami dito ng reach out. Yun po yung huhulihin namin yung mga bata. Then nung nakaraan po, nag-reach out po kami kasama po yung ating KADAC, ating station 3, with the cooperation din po ng DSWD, SSDD. Pero hindi po talaga, sir, nalalahat. So, kasi tatago yung iba, gaya nun, umuulan po. Hindi po namin nakita lahat. So yun po yung nagiging concern lang po namin kung paano po talaga yung dapat doon sa mga batang yun na pag-reach out hindi namin sila nakukuha, yung the rest noon. Kasi yung iba nasa KADAC na po. Yun yung nagiging problema po talaga, yung nandiyan sa kalye na kasama pa minsan yung mga magulang. Well, una, Nanay Cecilia, gusto po namin magpasalamat. No? Alam natin, hindi ganun kadali ang trabaho ninyo. No? Marami tayong hinaharap na mga problema tungkol sa mga street children. At kung minsan, hindi lang street children yung problema, yung mga magulang mismo ang nagiging problema natin. Pero at least nandyan po kayo, patuloy na ginagampanan po ninyo yung trabaho at wag tayo magsawa. Ang importante, wag tayo magsawa. So, para sa akin, patuloy po tayo makipag-ugnayan nga. No? Mag-iisip, makakahanap tayo ng solusyon kasama ng DSWD para lalong tibayin natin o bigyang solusyon itong problema ng batang lansangan. Okay, Nanay Cecilia? Okay po. Thank you po, sir. Okay, maraming salamat, Nanay Cecilia. Kung Erin at sa inyo dyan sa studio para sa mga pag-responde dito sa ating mga nagkukonsulta. At
Yan po mga katanungan natin ngayong umaga mula rito sa Barangay Tandansora. Maraming salamat nga pala kay Barangay Captain Hector Geronimo para sa pag-aasikaso sa amin dito. Ako po si Jerry Alcantara, nag-uulat mula sa ating one and only UNTV Radio Mobile Booth. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you, Jerry Alcantara, dyan sa Barangay Tandansora, Quezon City, sakay ng one and only Radio Mobile Booth dito sa ating mahal na Pilipinas.